Ako nga po pala si Pisegi Balimon o mas kilala bilang Chef Luis ang magbibigay buhay, sustansya sa inyong katawan. Ako nga po pala si Alvin Diaz Gandan, kilala bilang Chef Nay, ang magbibigay tamis at sustansya sa ating katawan. At ako naman si Jalo Tejada o mas kilala bilang Chef Jan na magbibigay sarap at linamnam sa ating pagkain. At tara sa ating gulayan. Ang kalamansi ay may vitamin C para sa immunity, vitamin A para sa balat at paningin, B1 para sa enerhiya at B6 para sa maayos na dugo. Tumutulong din ito mag-detox, pumuti ang balat, pabangoy ng hininga. Ang papaya ay may papaenzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Taglay din nito ang vitamin A, C, E at folate B9 na nagpapalakas na resistensya, nagpapaganda ng balat. Ang malunggay ay may superfood na mayaman sa vitamins A, C, E at B2 para sa paningin resistensya, proteksyon ng cells at enerhiya. Taglay din ito ang iron at calcium para sa malusog na dugo. Ang siling labuyo ay may capsaicin, mayroon din itong vitamin A, C at B6 para sa paningin at Ito ang aming nakuha sa gulayan sa Karuatan National High School. ang una natin gagawin ay iiwain natin ang papaya at ang luyang dilaw at isasali ng oil at ang salt at iiwain naman ang bawang, sibuyas at ang siling labuyo at ang magic sarap. Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga po pala ang mga ingredients na gagamitin sa ginagaang labong. Meron tayo ditong labong, gata, malunggay, papaya, asin, sibuyas, pangalawang piga ng gata, at ang pagpapakuluan ng labong. Meron tayo ditong luya na dilaw, sili na labuyo, bawang, oil, at ang ating ginis na huwag na katumbas ang isang kuwit ng giniling. At meron tayong magic sarap ang magpapasarap sa ating pagkain. Magandang araw sa inyo. Lalagay natin ng mantika para sa pagkita ng aroma. Natin nilalagay ang sibuyas. Ilayin lang natin ito mag-isa para mas lumabas yung aroma ng sibuyas. Pag lumabas yung aroma ng sibuyas, isusunod naman natin ang bawang, luya na dilaw. Ilayin lang natin magsama-sama yung mga aroma nila para mas sumarap ang ating luya. Ngayon naman, gugupin na natin ang ginisa o paglalagay natin ito. Ngayon, ilalagay na natin ang paglalagaan ng labong. Hintayin na natin siya kumulo ng 2 to 3 minutes. Makalipas ng ilang minuto, kumukulo na ang ating nilagay na paglalagaan ng labong. At ngayon, ilalagay na natin ang labong. Tatakpan na natin ang labong at ihintayin na natin ito ulit kumulo at lumambot. Tatakpan naman natin siya ulit para mapakuluan ulit. Ang ating ginataang labong. At para naman sa pritong tilapia ay tilapia, asin, oil, at ang magic sarap na nagbibigay sarap at linamnam sa ating tilapia. At ating lutuin naman ang paborito ng lahat, ang pritong tilapia. Una, ay lagyan natin ng asin para mawala ang lansa ng isda. Nilagyan na natin ito ng asin, lagyan naman natin ito ng magic sarap para magbigay ito ng sarap at linamnam sa ating isda. Lugaluin na natin ito para magkakyan lahat ng ating isda. Ilagyan na natin ang pampalasang isda ay maaari na tayo mag-prito. Una, ay painitin ang ating kawali. Ngayong mainit na ang ating kawali, ay lagyan na natin ng mantika. Painitin po muna natin ang ating mantika. Ngayong mainit na ang ating mantika, ay para sa akin, ay nilalagyan ko muna ng asin para ipinito tumansik mamaya pag tayo ay nagprito. Ngayong nalagyan na natin ito ng asin, ay pwede na tayo magprito. Pwede ito nakabilong side, ay pwede natin itong baliktad. Kaya ano naman natin ito matuto, parang pwede natin itong tanggalin. Kung yung luto na ang aking pritong isda, ay pwede natin itong tanggalin sa ating gawa. At ito nga pala ang aming dessert, rambutan sago. Ito ang gagamitin natin. Rambutan, sago, evaporada, condensed, gulaman at Nestle cream. Ito ang gagamitin natin pang ka-creamier, all-purpose cream.
Ngayon naman ay hihiwain natin ang rambutan sa maliliit na peraso. Pagtapos ko maghiwa ay agad ako nag-mix and plus ng aking gagamitin na ingredient. Pagtapos ko mag-mix and plus, uunahin kong ilagay ang condense at sinunod ko ang evaporada, sago at gulaman. At sa huli ay nilagyan ko ito ng Nestle All-Purpose Cream para mas maging creamier ang ating dessert. Pagkatapos ko paghalu-haluin lahat ng ingredient ay ilalagay ko ito sa refrigerator para lumamig ang ating dessert. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon naman gagawa ako ng malunggay juice. Gagamitin natin yung ingredients ay malunggay, pang-garnish, pang-katamis at kalamansi juice. At ilalagay na natin ang malunggay sa pinagpapakuluan ng tubig. Ilang natin ito kumulo. At ngayon kumukulo ng malunggay, ilalagay natin ng asukal para mabilis ang itong katulad. At ngayon kumuha tayo ng isang mangkok na katas ng malunggay. Pagsasamahin natin dito lahat para maging juice ito. Ito na ang nutritious meal na aming hinihanda. Uy, alam niyo ba? Ang dami kong natutunan sa episode ng Maggie Sarap, sa Stasia, Consuela, lalo na yung sa Tigaw Pinagpre. Dati ang alam lang natin, kain na tayo ng kain, pero sumali tayo dito, mas naging balance yung pagkain natin. Oo nga, ako naman doon sa episode ng paggamit ng seasoning. Doon ko lang i-realize na hindi puro alat para masarap. Dapat gamitan ito ng tamang timpla para lumabas ang natural na lasa. Lalo na yung ginamit namin ng Magic Sarap, doon ko na realize na doon ito nagbibigay ng tamang timpla at aroma sa ulam. Oo, sa totoo lang, sobrang simple na experience, hindi lang tayo nagtutulong sa totoo tayo mag-responsable sa pagkain ng pag-healthy. Lalo na yung sa ginamit ng Maggie inisahog, at pagkasal sa buhay na ginigit. Simple lang, pero puno ng lasa. Sa akin yung pag-click na nila ng isda, kasi dati po, kasi nilalagay ko sa lista eh. Ngayon, nung nalaman ko na pwede pa nilagay ng Magic Sarap yung pinong isda, na-realize ko na mas masarap pa pala yung pinong isda kapag nilalagay dito. Oo, mas nilalagay ng pinong isda. Mas masarap.